Yo, what up guys? Another day, another Clan War League content at nagbabalik tayo dito sa Clan War League ng Bloodhounds Clan. As of now, ongoing tong round 4 at meron na kaming isang sablay dito. Sa kalaban naman, meron silang tatlong sablay. So may naka-flag dito sa number 3 kaya ang atakihin natin ay yung number 4 na lang. Sige. Uy, toxic base. Aray mo. Pero, sige. Ano pa gagamitin natin? E di eto, natutuwa ako dito sa start na to talaga kasi sobrang dali. Less effort. Less hassle guys. So, tara samahan niyo ako. Banatan na agad natin to. Mamaya ako na ipaliwanag yung gagawin ko at sana makukuha natin. Let's G. Let's G, let's G. First attack. Dito ko i-drop si RC sa kanan. Sana makuha niya yung... Makuha niya ba yung monolith? Hindi ako sigurado eh. Sige, pero bandan dito na lang natin i-drop. Yan, Rocket Spear Seeking Shield na tayo. Hindi ko alam kung makukuha niya. Sana, di ba? Ayan, monolith. Ay, hindi. Eto, after ata na Ricochet Cannon, monolith na to. Yun, nice one. Nakuha niya. Tapos si Queen dito. Activate natin yung Invispell Tower sa gitna. And then Siege Barracks. Hintayin natin mag-funnel ng konti. Drop tayo dito ng Totem Spell. Alalay lang, Totem Spell pa dito. Kailangan natin ma-funnel muna to eh. Para siguradong papasok sa gitna yung mga dragons natin. Drop ko na siguro. Baka mag-activate ulit yung Invi. I-drop na natin. Dito muna Totem Spell. Wait lang, Invispell Tower. Huwag ka muna mag-activate. Batiin muna tayo. Kumalma ka dyan, boss. Okay, gamitin na natin yung Eternal Tomb. Overgrowth muna natin yung Spitter sa likod. Tapos drop tayo ng Totem Spell dito. Dalawa. Poisonin natin yung Super Drag. Nasaan yung MP natin? Okay, gamitin ko dito yung Dark Orb. Buhay pa si Queen. Drop tayo ng Totem Spell dyan para mabuhay pa yung Queen natin. Problema yung Super Dragon dito. Pasaway ah. Baby Dragon dito sa taas. Dami pa natin Totem Spell guys. Dito gamitin natin Totem Spell. Si MP nakikipagbakbakan sa Super Drag. Kaya mo na yan. Another Totem Spell sa likod. Yan, mukhang kuha na natin to. Diba? Sobrang dali. Hindi ko na kailangan mag-isip ng todo. Ayoko na sumakit ang ulo ko. So napakaganda nitong strat na to guys. Proceed tayo sa next attack. May dalawang Totem Spell pa tayo dito. Pwede natin gamitin dito sa gitna pang asar. De, joke lang. Peace out. So next attack, next attack. Next attack tayo dito guys. Ito na lang number 8 ang babanatan ko. Kasi halos kapareha siya ng unang binanatan kong base. Meron din Invispell Tower sa gitna. So parang same approach lang din yung gagawin ko dito and same strat. So tara, banatan na agad natin. Let's G. G. Dito ko i-drop yung RC. Gusto ko makuha yung Revenge Tower. Kaya lang. Makukuha niya ba? Sige, makukuha niya yan. Dropan na lang natin to ng Totem Spell mamaya pag kailangan niya. Sana umabot sa Revenge Tower. Yun pa naman yung pinaka-target ko. Nako. Ilang ano pa to? Sige, drop tayo ng Totem Spell. Kunin mo yung Revenge Tower. Nice, okay na ako dyan. Nakuha niya. Drop tayo dito ng minion. Si Queen. Gamitin natin pang activate ng Town Hall. Giant Arrow. Siege Barracks. Drop tayo dito ng Totem Spell. Drop na rin ako dito ng Skeleton Spell. Pang distract lang. Drop pa ako ng Totem Spell. Nakalaki yung X-Bow kay Queen. Poisonin natin yung Triple Ice Golems. Kailangan ko pa ba ng Totem Spell? Check ko lang. Sige, Totem Spell pa tayo dito. Pwede na to. Drop na natin yung mga Dragon Rider. Totem Spell, nakalimutan ko. Sige, let's G. Drop muna tayo ng Totem Spell dito kay Guardian para hindi makulit. Okay, gamitin na natin Eternal Tomb. Overgrowth muna natin tong back end Spitter. Drop tayo ng Totem Spell dito sa may bandang Monolith. Saka Multigear. Okay, gamitin ko na rin dito yung Dark Orb.
Okay, another totem spell dito. Kaya pa ba? Sige, marami pa tayong Dragon Riders. May dalawang totem spells pa tayo pang-distract sa likod. May sakto, may dalawang air defenses dito. So, drop ko na dito yung isa. Drop ko na rin dito yung last. So, ayan. Bahala na kayo dyan. Tapusin nyo na yan, guys. Kain nyo na yan, ha. Malalaki na kayo. May Dragon Rider. Naiwan pa pala yung dalawang Dragon Rider ko. Hindi ko na-drop. Hindi ko napansin. Late na. Panglinis pala yun sa likod. Sakto. So, ayun. GG's. 2 out of 2. 2 out of 2 attacks tayo dito. So, good luck sa mga may attacks pa. Pakita ko muna sa inyo yung mga ibang... Fast forward na lang muna tayo, guys. Yung round 4 result na lang muna yung papakita ko. Kasi ongoing na ngayon yung round 5. Ayan, 43 over 38. So, panalo kami ng round 4. And then, ongoing na ngayon yung round 5. Ipapakita ko na din dito yung dalawang attacks na gagawin ko. 8 attacks na yung nagamit namin dito at merong isang sablay. Sa kalaban, merong 3 sablay. So, may pondo na kami. May advantage na kami dito. Yung mga natitirang attacks na lang dito, 5 attacks kay Jun. Tapos, 2 attacks sa akin. So, 2 na lang kami natitira dito. Siguro, bigay ko na tong taas kay Jun. Sa baba na lang tayo. Bumanat. Ito, silipin natin yung 3. Bigyan na lang natin sa kanya yung 1. Sakit na ng base nito. Parang max out na Town Hall 18 na to. Naka super charges pa. Pero sige, ito na lang banatan natin. Sige, may naisip na ako dito. Fireball Meteor Golem yung gagamitin ko. Ayan. Pa-fireballin lang natin tong isang rage spell compartment and then papaikutin natin yung mga Meteor Golems dito. So, sana. Swertihin tayo. Sige, banatan na natin. Fireball Meteor Golem. Let's G. Let's G. First attack. Tignan ko muna yung range ng multi-archer. Tapos yung air defense. Okay, drop muna ako dito ng balloon. Okay, wala. Drop na natin si Warden dito. Ayun, may dalawang Seeking Air Mine. Then may Tesla. Okay. 3 invis gagamitin natin dito. 1, 2, 3. Fireball. Double Quake. Okay, good start. Pull na natin si Warden dito. Para hindi tayo kapusin ng oras. Okay, may traps pa. Skeletons. Okay. Drop tayo ng isang Meteor Golem. Tama na rin natin si Warden Apprentice. Yung Wall Breaker, dito ko na gagamitin. Ay! Doon pumunta. Sige, pwede na yan. Coco Balloon. Drop natin dyan. And then the rest ng Meteor Golems dito. Dito yung isa. Drop tayo ng Totem Spell. Seeking, dito natin i-drop. Troop Launcher yung gagamitin natin dito. Okay. Ito, kalmado pa naman. Drop tayo ng Totem Spell dito. Poisonin natin yung Furnace. Si RC, sama natin dito sa may Multi-Arch Tower. Okay. Si Queen. Ako, nagbo-walling yung Queen. Nag-activate yung hidden ability, guys. Pero i-rage natin yung mga tropa natin dito. And then free spell natin to. Masakit yan. Overgrowth ko muna tong part na to sa dulo. Yung Revenge Tower. Okay, gits pa tayo dito. Healthy pa yung mga troops natin sa gitna. Si RC dito may Rocket Spear pa. Maya-maya ako gagamitin yung Rocket Spear. Pag nawala na yung Overgrowth spell, saka ako gagamitin yung Rocket Spear. Okay, pwede na. Gamitin ko na dito. And then drop tayo ng Totem Spell dito pang distract. Okay, makukuha na natin to. Double check, baka may naiwan sa labas. Wala naman. Ganda, buhay pa yung 4 na heroes natin dito. Gamitin ko na rin yung ability ni Queen. Drop na natin dito sa likod yung mga extra troops. Ayun, hindi pa tayo. GG's. So, proceed tayo. Next attack. Next attack tayo dito. So, bibigyan na lang natin kay Jun Gaming yung number 1. Dito tayo sa number 4. Para sa second and last attack natin. Ito yung base. Fireball Meteor Golem na lang din yung gagamitin ko dito. Tara. Umpisahan na natin to. Let's G. Paliwanag ko na lang dito during attack. Okay. Ang plano kong i-fireball dito ay itong Air Sweeper. Ito. Para makuha natin yung CC. Saka itong Monolith. Saka itong kung ano-ano man dyan. Dito natin i-drop si Warden sa kaliwa. Siyempre, dito sa labas ng... Teka, drop muna ako ng balloon. Para sure ball. Balloon. Balloon. Drop natin si Warden and then healers. Okay.
May Tesla farm. Tignan natin kung ilang invis kailangan natin dito. 1, 2, 3. Tatlong invis lang to. 1, 2, 3. Fireball. Double quake. Okay, goods. Nakuha natin yung CC. Kaya lang, di ko nakuha yung monolith doon. Pero sige, hintayin ko na lang si Warden siguro. Diyan ko na i-pull yung... Dito na tayo mag-entry ng Meteor Golem. I-reach ko na lang si Tatang dito. Hop. Sige, reach ko si Tatang. Baka kapusin tayo ng oras. Kunin niya muna yung monolith. Para lang maganda yung pating natin. Pwede na yan. Drop ko na dito yung queen. Para hindi maubos yung oras natin. Meteor Golems. And then dito. 1, 2, 3, 4. Gamit tayo ng Super Wall Breaker. And then, Log Launcher yung gagamitin ko siguro dito. Para maganda-ganda. Log Launcher. Ayan, Log Launcher tayo dito. Drop tayo muna dito ng Totem Spell pang distract. Si RC, sama natin dyan. Uy, diyan ka nagpunta. Sige, king na dyan. Warden natin low. Hindi ko muna. So may healers ko. Where are my healers? Warden is dying. Overgrowth muna natin tong Spitter sa kabila. Gamitin ko na yung ability ng Queen. Mamamatay ata yung Warden ko dito ah. Sige, drop ako ng Totem Spell dito. Ay, namatay nga si Warden. Nasabugan, boss. Okay, gamitin ko na dito yung Rocket Spear ni RC. Yung healers natin na nabutahe dito sumama sa isang Meteor Tama, sa isang Meteor Golem. Sira ulo kayo, healers. Here, okay lang yan. Gamitin natin dito yung Totem Spell. Tapos poisonin natin yung defending Queen ba to? Queen niya. Okay, may free spell pa naman tayo sa Spiky Ball pero kuha na to. So yun, 2 out of 2 attacks tayo dito. So si Toljo na lang ang may attack na natitira. 5 attack sa kanya. Good luck, good luck. Magpapakita muna ako dito ng mga ilang attacks nila, ng mga kakampi ko dito. Para makita nyo rin yung mga ginawa nilang attacks. So pakita ko sa inyo itong umatak sa number 2, si Noah. Sige, panoorin natin si Noah. Meron siya ditong Meteor Golems din. Fireball Meteor Golem. Sige, tignan natin ang diskarte dito. Ni paring Noah. Gaganda rin ang base nito. Anong kalaban namin sa Just Better clan. Gaganda ng mga layouts nila. Tapos mga matataas na rin yung mga may mga naka-supercharge na rin ng mga depths eh. Masakit na rin yan, guys. Puro max Town Hall 18. Dito nag-start ng Warden Walk si Noah sa baba. Okay, gusto niya ata mo nang kunin tong Ricochet Cannon. Naka-Angry Jelly pala siya dito. Okay. Naka-Angry Jelly siya kay Warden. Ano kaya gusto niya i-fireball dito? Baka itong multi-IT. Abangan natin. Hindi pa nag-e-end yung duration ng... Ayun na, nag-end yung duration ng Angry Jelly niya. So, mag-i-invi na siya dito. 1. Oh, okay. 1 invi lang. And then, fireball na agad. Nice. Dami niya pang spell support dito. Yung 3 remaining invis, magagamit niya pa yung mamaya. Pang support sa heroes and troops niya. Okay, pinul niya na si Warden dito. Masakit yan, yung mga bomba sa bomb hive, guys. Lalo pag tumatama sa mga malalambot na heroes, saka malambot na troops. Kaya kay Warden, kay healers, masakit yan. Okay, ginamit niya na rin dito si King sa may right side with RC. Uy, Tornado Trap activated. Yung Guardian, nanunumpet. Sino kaya mukhang Guardian, nahihiya ka pa. Banatan mo na si Warden, nahihiya ka pa eh. Sus! Lumari ka pa, boss. Banatan mo na si Warden. Uy, nag-low yung RC niya dito ah. Pero nice. Meron, na-hold pa yung ability niya. May bumabanat, guys. Di ko alam kung kalaban o kakampi. Pero sige, mamaya Ayan na, sabi sa inyo, binabanatan ni Warden. Buti na lang, nag-drop siya ng totem spell doon. Bumanat lang ng isa, yung Guardian kay Warden. Tapos pinigilan na agad dito ni Noah ng totem spell. Nice. Nahiya pa kanina eh. Kunwari pang walang hindi interesado kay Warden yung Guardian eh. Talagang yun naman ang prior target ng loko na yun eh. Okay, gumamit siya ng overgrowth spell dito sa may monolith part. And mukhang wasak na to.
Meron pa siya ditong spiky ball kay King. Meron pa siyang isang Invi. Nice. Beautiful attack from Noah. Nice hit, nice hit. Wasak, sir. Sige, panoorin natin. May uma-attack guys eh. Panoorin. Sama na rin natin kung sino man tong uma-attack na to. Nice hit from Noah. Oh! Sakto! Uma-attack na si Jun. Good luck kay Tol Jun. Okay, binabanatan niya na tong number 1. Walang naman yung CC? Ah, hindi. Na-pull out na niya yung CC. Sige. Kala ko walang laman. Na-pull na niya. Napatay niya na yung laman ng CC. Sige, saan kaya siya mag-fireball? Parang masarap to. Yung part ng Monolith saka Spitter. Okay, Invi. Fireball sa Monolith. Uy, Warden niya. Delikado to ha. Ay! Namatay si Warden! Ang sakit ng defending MP. Pero sige, tignan natin. Ang bilis kasi tumira ng defending MP talaga. Kumbaga makaligtaan mo lang yan ng parang mga 1 segundo. Ang sakit. Mahapde. Pero kaya pa to. Ang dami niya pang spell support dito. Tapos ang laki naman ng nakuwang chunk ng base ng Warden phase ng attack niya. Nung Fireball saka nung Warden Walk. Ayan. Log Launcher yung gamit niya dito para magkaroon ng access sa Town Hall. Uy, nag-split yung ibang Meteor Golem sa kaliwa. Pero nandito si RC para sumuport. And then gumamit siya ng Overgrowth spell sa may Bomb Hive. Yung kalahati. Okay, yung Guardian dito free hit ha. Meron pa siyang RC ability dito. Meron pa siyang 2 totem spells. And 3 heroes pa niya yung merong abilities. Sige, tignan natin. Okay pa naman yung mga Meteor Golems dito. Kaya lang, wala nag-heal sa kanila. Yung healers ay nandito sa may kaliwa. Kasama nung ibang Meteor Golems. Magkakaroon naman ng access yung Queen sa Town Hall eventually. And then meron pa siya ditong Magic Mirror Healer Puppet. Magic Mirror Action Figure. Si RC gumamit na rin siya ng Rocket Spear dito. Okay, nag-pop na siya ng ability ni Queen. Boy pa yung mga Meteor Golems dito sa kaliwa. Kaya lang si RC matategi na ata to. Nice. Makukuha niya yung Town Hall dito. And then yung Bomb Hive. Healthy pa yung Action Figure. Wasak na to guys. Ay, oras pala. Naku, sana umabot 7, 6, 5, 4, 3, 2, aray ko, time filled lang guys. Sayang. Wasak na. Kahit namatay yung Warden niya dun, wasak na sana to, oras lang. Nice try kay Tol Jun. Nice try lang. So, panoorin natin yung attack ng iba dito. Sige, silipin natin yung ginawa dito ni Esports Ram. Si Brother Ram. Meron siya ditong mass Meteor Golems with mass totem spells. Sige, tignan natin. Uy, Giant Arrow agad. Sa may 12 o'clock and then mass Meteor Golems dito sa bandang 2 o'clock. Siege Barrack sa may right side. Okay, ang ganda ng flow ng troops and heroes niya dito. Gumamit na siya ng Earthquake Boots, Spiky Ball kay King. Yung mga Meteor Golems niya magkakasama lang sa gitna. Napakaganda ng pwesto dito. Okay, triple furnaces yung laman ng Siege Barracks niya. Gumamit na rin siya ng Healing Tomb. Wala ata siyang Eternal... meron. Okay, Eternal Tomb and Healing Tomb pala yung gamit. Ay, sorry! Eternal Tomb and Rage Gem. Nag-activate na yung Phoenix kay RC. Pero ang dami niya pang totem spells dito. 7 pa. 7 totem spells. Okay, ginagamit niya na yung mga totem spells sa likod. Nice na. Ang dami pa ng furnaces. Grabe. Ang laki pa ng buhay oh. Ang dami pang nilalabas ng mga Firmites. Ang laking tulong. So unti-unti nababawasan yung mga hit, mga HP ng mga defenses dito sa baba dahil sa DPS ng mga Firmites. Nice. Meron pa siyang isang totem spell dito na pwedeng gamitin sa back end. Ang kulit ng Bomb Hive nito nandito. Okay, wasak na to kay Esports Ram. Nice hit. Beautiful attack. Using mass Meteor Golems with mass totem spells. Nice hit, nice hit. Ayun na, lilinisin na lang to ng mga obats, sir. Ay, may natira pa ditong Super Wizard Tower. Go, 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 go! Nice hit, nice hit.
Okay, dito naman tayo sa next attack kay King PJ. Panoorin natin si King PJ kung ano ginawa niya dito. Meron siyang Root Rider Valkyrie Smash. Okay, RC Walk Root Rider Valkyrie Smash ata to. Sige, panoorin natin. Uy, ang dami niyang Invispell. 8. Ay, ganito rin yung base na in-attack niya last round. Last round nga ba yun? Or nung isa pang round? Nakalimutan ko na, pero parang ganito rin. Oh, different approach ang gagawin dito ni King PJ. This time, sa may monolith siya mag-RC Walk. Alam ko nung nakaraan dito siya nag-start sa may bandang Rage Spell Tower. Pero this time, dito naman siya sa may monolith part. Sige, panoorin natin. Si Warden ay naka-Rage Gem, Eternal Tomb, Queen, Action Figure, Magic Mirror, Snake Bracelet, Spikey Ball. Okay. Uy! Ganda ng pwesto ng RC. Makukuha niya dito yung dalawang Fire Spitter. May umatak na si Jun, guys, andito. Pero hindi ko na isasama sa record, guys, kasi mapapanood nyo naman yan sa channel niya. Abangan nyo lang, guys. Yung isa lang nagkataon na record natin kasi ongoing after natin umatak. And then umatak naman siya. Malas ata yung mata ko, guys. Sorry. May dala atang malas yung mata ko doon. Okay, dito nag-start ng Root Rider Valkyrie si King PJ sa may kanan. And then si Queen and King magkasama sa may bandang taas. Counter panel. Nice, ang ganda ng pagka-freeze ng Ice Golems doon. Troop launcher yung dala niya. Okay, meron siyang Eternal Tomb dito. Ayun, ginamit niya ng Eternal Tomb. Oy, may throwers! Saan lang? Okay, may laman na throwers yung kanyang troop launcher. Nice, nice, nice. Okay, gumamit siya ng free spell dito sa may Bomb Hive. Saka multi-IT. Saka defending hero, nice free spell. Okay, nagpop na siya dito ng Rocket Spear. Kay RC. Totem spell. Dito sa may Scatter Shot. May Invis spell pa dito. Pero wala na yan kasi ang defend... masakit pa rin yung baba. Pero sobrang dami niya pang troops and dito. Heroes. Buhay na buhay pa sila. 4 ba yung buhay? Si Warden, si RC. Oh, buhay pa nga yung 4 na heroes niya dito. So, wala na to. Wasak na. King PJ, nice hit. Beautiful attack. So, parang nag-try siya ng ibang approach kasi nung nakaraan, dito siya nag-approach. Pero na 3-star din naman niya yun. So, nice hit. Matategi pa si RC. Uy, nastan yung... Nice! Nice digi! Ay, may overgrowth spell pa pala siya. Ginamit niya dito sa ilalim. And then, ayun na, tapos na to. Meron pa siyang abilities ng King and Queen. And yun, GG's. Aba, kinatagal pa. Tumagal pa. Pero, ayun, nice hit. Beautiful attack from King PJ. GG's. So, panoorin na lang natin dito yung attack ni Vio. Meron siyang Fireball, Meteor Golem. Okay, nag-start siya dito ng double invi. Uy, triple invis and then Fireball sa... Nice! Ganda ng value. Uy, grabe, sobrang soul. Ganda ng value ng Fireball. Parang 4 or 5 core defenses yung nakuha doon. Nice. Good start. Ganda. And saktong-sakto rin yung lapag niya ng double quake spell. Right tile. Nice. Okay, Meteor Golems kasama ng Queen, Warden. Dito siya sa kaliwa mag-entry. And then, uy! Sa opposite side yung King and RC. Okay, nice. So, both sides ang approach niya dito. And troop launcher ang gamit niya dito. Interesting. Usually, lag launcher yung ginagamit dito para yung lag launcher na yung kukuha ng Town Hall. Pero, troop launcher yung gamit niya dito instead. Sige. Nice. Okay pa rin yung King and RC dito sa may sa may right side. Ang ganda ng flow. And then gumamit siya ng overgrowth spell sa may Revenge Tower. Wala na siyang spell support dito. Gumamit na rin siya ng Rocket Spear kay RC. Pero meron pa siyang Spikey Ball. Gumamit na rin siya ng Magic Mirror action figure kay Queen. And then mukhang Town Hall yung matitira dito, guys. Yung 99. Magna 99% muna to bago mag 3 star. Kasi Town Hall yung matitira since naka-isolate na sa gitna. Uy! Very good! Nice! Diba, hindi kasi tinatarget. Ayun, tinamaan pa ng Spikey Ball yung Guardian, guys. Tulog! So, ayun, nice hit from Vio. GG's. Fast forward na tayo, guys. Ayan, completed na yung mga attacks namin dito at panalo kami.
dito sa round 5. So far, mula round 1 hanggang round 5, wala pa kaming talo. So, 2 rounds na lang yung natitira dito. Mataas na yung chance ang ma-promote ng Bloodhounds Clan to Champion 1. So, kailangan na lang namin hindi matalo sa 2 remaining rounds. So, ayun, good luck sa mga remaining rounds namin. So, i-content ko na lang ulit yung mga susunod na rounds dito. And then, yung pinaka-result ng Clan War League. So, ayun, kita-kits guys. Huwag nyo kalimutan mag-subs. Malaking tulong at suporta sa akin yan para tuloy-tuloy lang tayo. So, peace out. Clash on. GG's. Brah.